Nagtataka rin po yung ating mga kababayan, bakit daw po uutal-utal? Hindi po ba yan senyales ng pagiging binabanggit po ng ating Pangulo? Unstable ang kanyang really, mental process. Kasi yun yung isa sa notice na maraming mga... Sinabi mo na sa utak ko. Na mga kababayan, uy, bakit ganito si ano? Ako din, ganun ang naging impression ko. Yun agad-agad kargado ba to? Bangag ba to? Yun talaga yung naisip ko na nakita ko yun Kasi kung hindi ka bakit ang napakahirap mo magsalita ng diretso sa simpleng tanong, di ba? That it really cannot, that's why this is what, I'm sorry, I interrupted you, but this is what it means kasi, yung kahalagahan, nung forthcoming ka, with after that very, the controversial statement of the former president that the president is a drug addict, di ba? Sinabi niya yun So, what does that mean, no? This is why we keep saying this is so important that you be forthcoming and tell us, have a test, kasi hindi yan mawawala sa utak ng tao. Maybe he's like that, talking like that because siguro bangag siya. Frank, diba? Para makita yung statement na binanggit ni Ma'am Lorraine na ipinasa niya sa akin, ayan na, naka-ready na. Ayan. Oo, ma'am, para makakomment din ang ating mga kababayan. Andyan ba yun? I think. Statement daw na ni BBM, ready na. Sige, habang sige, Alex, if it's okay already, ipasok na po natin na naging payag ni BBM exactly. Nakita ko to through kay Ma'am Lorraine kagabi. Sige, pasok po natin. Go, fire! We don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Wow. Did anybody understand what he said? I mean, can you please forward to us and tell us what he really truly meant? Nobody could understand what he was saying. You want to play it again, ma'am? Isa pa. Can we play it one more time para mas makita pa natin mga kababayan? Yung mas malinaw-linaw na audio, please. One more. We don't know yet. We haven't made those decisions yet. But I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but that's not. I don't know if that is still one of the options that remains to us. Continuing, but it doesn't continuing, but I don't know if it's an option. Contradicts himself, no? At na-slip of the tongue si Salceda, Congressman Salceda from Bicol. Sabi niya, no, the signature campaign is ongoing. It shall be submitted because it is the instruction. Sino nagbigay ng instruction, Congressman Salceda? Please. If you will replay ang statement niya sa press briefing, sabi niya, very glaring. Very glaring. There is an instruction that it shall continue ang signature drive. So, klaro, Salceda is taking instruction ang mga congressman. Saan? Minimum kay Speaker Martin Romualdez yan. And, maximum from the President. Kasi ang lakas ng loob nila, may en banc resolution ng COMELEC na pinapatigil. Hindi na dapat ipagpapatuloy at walang petitioner na lumalantad. Even sa Senado, hindi makita si Atty. Anthony Abad. Booking sa Senado na sila ang may pakana. And yet, makakapal ang magpagmumukha nila na lokohin ang mamamayan at sabihin na there is an instruction that it shall continue. So, one of the traits na talaga highly underrated, no? Yung kapasidad na mahiya ka. Kasi ang kakapal talaga ng mga muka. Talagang we're surrounded by men who have no principles and no true love for country. This is how I feel about it. No? And there's Tama po. Naniniwala kami na kung masahol ang CPP, NPA, NDF na walang konsyensya at damdamin sa pagwasak sa kabataan, sa mamamayang Pilipino, pinag-aaway tayo, magre-recruit, paarmasin, paalsahin, bahalang mamatay ang libo-libo o idaang libo, basta masunod ang kanilang agenda na magtayo ng komunismo sa Pilipinas. Itong naglalayon ngayon ng charter change, gamitin ang pundo ng bayan sa gitna ng kahirapan, lokohin ang mamamayan, gamitin ang puder at kapangyarihan, at para bagang wala silang pananagutan, walang pinag-ibayan sa kasahulan o sa kasamaan ng layunin at ng kanilang pagkatao dito sa ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Pareho po ang kanilang epekto, ang bottom line, sinisira nilang mamamayan para sa kanilang pansariling kapakanan. Sa CPP, NPA, NDF, komunismo po at silang maghahari. Sa charter change PI nila, sila din ang maghahari, ikukonsentra nila ang kanilang kapangyarihan, debali ng apakan ng kapangyarihan ng mamamayan, lokohin at manipulahin ang mamamayan, gamitin ang pondo at programa ng gobyerno,
instead na sa kabutihan ng bayan at ng buong sambayanan ay para sa isang maniobrang politikang marumi. Tama po ang observation ni Ace. I agree, masahol po ito, or kung hindi nila ito titigil, at some point in time, pwedeng mas masahol pa po sila sa CPP, NPA, NDF sapagkat they are doing the exercise of power and abusing funds na hindi nagagamit ng CPP, samantalang sila ginagamit nila pondo at kapangyarihan para lokohin at pasamain ang ating bayan. Correct ka, Eric. And sa akin lang ka, Eric, ang CBP, NPA, NDF, pumapatay sila ng tao. And stealing money from the government is equivalent to the lives of many Filipino people who are in need of money. Yung mga government, mga proyekto po natin na kinakailangan ng ating mga kababayan na naghihirap, hindi lang po dito sa syudad, bagkos sa kanayunan. Maraming namamatay dahil sa kagutom, sa kawalan ng proyekto na dapat nasa kanila. At ngayon ay ibinubulsa po ng nandyan sa may lakas na may nasa gobyerno. Kaya pagtitignan ko ang aking pagbabasihan ko, Ma'am Lorenca, Eric, is equivalent na rin to sa pagpatay. Yeah. Dahil bilyon-bilyon na nawawala. Billions. Gaano kalaki? Ang 1,000,000 sa isang komunidad na nangangailangan ng kahit lang bigas nila. Gaano kalaki ang ninanakaw nyo sa ating mga magsasaka, equivalent ngayon sa mga smugglings. Hindi inire-report to, pero malaki ang nawawala. Maraming nagsasabi dito, ka Eric, dahil mas malaki ang nawala na, Tama. I don't know exactly how to say this, na nawala na income ng mga magsasaka dahil sa mga pumapasok sa mga exports na kung saan ang produkto, ang local na produkto ng ating mga farmers Nalulugmok. ay nalugmok, nakatenga. Ang tawag dyan, Frank, agricultural trade deficit. Babaguhin yung terms ng presidente at saka House of ng mga representante, bali from 3 years to 6 years or how many years. The president, yung siniserve niya ngayon plus for re-election and then possibly another re-election. Kakaloka. Sabi ni Noor, alam niyo po kung bakit nagugustuhan ng marami ang style ni Duterte kahit di nila maintindihan. May mga vloggers or bloggers nagpapaliwanag like, uy, Attorney Tricks, at iba pa to educate and understand. Kay PBBM wala, kaya Bopols tayo. Kay FPRD maraming nagpapaliwanag. Andyan si Attorney Harry Roque, Sal Panelo, ang daming tumulong at concern sa mga sinasabi ni FPRD. Kaya tayo tuloy-tuloy ang suporta kay FPRD kasi andyan sila para sa ating pagpapaliwanag. Thank you so much. Nahiya ako bigla. Thank you, ma'am. I don't think I deserve all that. Marami pong mas magagaling sinasas po. Sabi ni Arvin, dapat makulong si Tamba para walang gumaya. Ang problema po, kailangan kasi, para makulong ang isang tao, kailangan may criminal law for that. Wala naman pong batas na nagsasabing, dun sa, sa RA 6735, hindi po wala pong penal provision yun. Sabi ni Ocean C. Ituloy na lang yan ni BBM ang Chacha para may dahilan na ang Mindanao na humiwalay sa Pinas dahil sa totoo lang, yayaman ng Mindanao pag maghiwalay sa Pinas. Alam niyo kung ano nangyari nung naghiwalay ang Pakistan at saka India? Aralin niyo po. Aralin niyo. Sasabihin niyo, tinatakot ko kayo, pero aralin niyo. Yung mga bansa na nagkaroon ng ganon, na nagkahiwalayan, aralin nyo. Pero meron naman success story. Timor-Leste. Yun ang success story. So aralin natin lahat yun. So saan yung mga successful, saan yung yung mga nagiging problema nila, and so on. Mabuti na yung handa, di ba? Sabi ni the Jacques Wong, kung di gumana ito, Tambi will just get out free kahit na he spent people's money on this kasi hindi naman bawal. Tama po ba? Wait. Iba ang usapan pag people's money. Kasi right now, wala pa akong ebidensya na, na people's money. Kasi doon sa Senate hearing, may nag-claim na siya yung nagbayad ng ads. Okay? Pero hindi pa maliwanag kung saan nanggagaling yung pera for the rest of it. Pero kung mayroon ebidensya na gumamit ng people's money, yun po ay graft. At kung more than 50 million, plunder. So, meron. Hindi, bakit mo naman sasabing hindi bawal? Ginamit mo yung term na people's money. Ang sinasabi ng previous question was not about money, pero na Congress initiative siya.
Sabi ni Jopet, if may charter change, no way na ang mga politicians ang magbabago o paggawa ng ating constitution. No way na ang mga politicians ang magbabago o gawin ng constitution. Gagawa lang sila ng bagong constitution na beneficial sa kanila. Dapat kon-kon. Okay. Ayun. Para sa akin, bakit dapat kon-kon? Okay? Meron tayong ilalatag kung ano yung mga solusyon sa ilang mga problema natin. So, ang suggestion ni SAS, no, na pag-usapan namin ni SAS dati is mag-identify tayo ng certain regions na magiging parang laboratory experiment natin in federalism. Okay. Doon, umpisahan natin, bibigay natin lahat ng pagkakataon. Yung economic opportunities, infra, and so on, ipayagan natin sila. Tapos, kung kunwari, meron pa silang mas kailangan na, ano ba yun? Meron silang support pa na kailangan, o we let them decide kung ano yung rules para doon, tutulong tayo para doon sa kanilang needs pagdating sa international relations and so on. Pero pag federalist, all international relations is still national. The army is still national and so on. So, dito, ang PNP will still be national. Sa atin dito, education is still national. Pero para sa akin, pwedeng dagdagan dapat ng local. Okay? So, maggawa ng, and the only way we can do this is through charter change. So para sa akin, why don't we, yun ang isulong natin. Yun ang gawin nating cause natin. It's not that we don't want charter change, but these politicians are only talking about those things that directly benefit them. Tayo, ang iniisip natin, kapakanan ng bayan. And ako personally, I would like to consider certain areas in Mindanao that could be considered part of this experimental state, di ba? Gawin din natin for ang BARM, meron na silang rules. So tignan natin rin as BARM evolves kung it succeeds, di ba? Meron ding iba na gagawin natin na experimental state, kumbaga, and let's see how it succeeds. And then, pwede na natin yan, we can go for another charter change to identify the other states. Sabi ni Kenneth, taga Mindanao ako, kaya ramdam ko talaga yan, matagal nang sinisigaw ng Mindanao na separately independent. Tama ba yan? Okay. Sabi ni J. Sams, kung na-maintain lang ni BBM si Attorney Vic, baka meron pa siyang tagapagpaliwanag at may mag-advise. Salamat ha. Galit ka ba sa akin? At may mag-advise sa kanya ng maayos. Ngayon kasi yung mga nasa cabinet niya, mga taong wala naman dati nung nakikipaglaban sila. Parang, nga no, galit ka nga sa akin. Sabi ni Aisha, di ba pwedeng i-amend yung batas na makulong ang gaya ni Speaker nag-initiate? Pwede naman po, ma'am. Actually, kasi yung batas, hindi nga kumpleto, sabi ng Korte Suprema. Di ba? Sabi ng Supreme Court, kailangan dagdagan pa. So, what's to stop the legislature from putting in a penal provision? The only thing is their self-interest. So yun pa, isa pang problema natin yun. Minsan iniisip ko, it's not the system that's wrong or that's problematic. It's the people, di ba? Sabi ni Sir Nan, there's a silver lining sa mga pangyayari dahil maraming ganap na tutuon ang atensyon ng mga tao, more avenues for discussion, eventually possible magkaroon ng real cha-cha. Totoo yan. Okay? Alam niyo, ang ganda ng discussion natin. Ganitong oras ba maganda mag-live? Ibig sabihin, magbabago talaga yung mundo ko. Ganitong oras tayo dapat nagla-live. Sabi ni Lisa, be thankful, Attorney Trix, na umalis ka sa kawan. Ang hirap magtanggol ng sinungaling kahit lawyer ka pa. Tignan mo ngayon ang blooming mo. Salamat. Sabi ni Jepson, mas gising daw utak ninyo pag ganitong oras. Sabi ni Red, maganda ma'am yung pagre-rebuke mo sa amin. Uy, nagigilty ako ha, pagka ganun. Tapos sabi ni Noor, true, andyan sina SAS, Fiscal Darwin, Attorney Osam, Madam Maharlika, Attorney Glenn Chong, now Attorney Vic, sila Mark Lopez, si Doc Ethel, Ka Eric,
Doc Lorraine at SMNI. Kaya kami mga viewers and supporters masipag makinig kahit puyatan pa, walang tulugan. Now hindi na boring kasi